So, start na tayo, no? So, ang last natin ay soup, stocks and sauces. Okay. Name an ingredients used to make a stock. So, iba-iba po yan, no? Ang stock, sauce, at saka yung soup. Okay? So, ano pa? Like, tinola, yung mga yan. Sinigang, ramen, ayun, no? So, ano nga ba yan? Next. Stocks muna tayo. Okay. So, flavor builders ang stocks, no? Are ingredients added to the cooking to enhance the flavor of the main ingredients. So, yun yung flavor builders. Stock naman is a liquid basic flavor builder in soups and sauces. To make a soup and sauces, kailangan mo muna magkaroon ng stocks. Usually, yung mga stocks natin, ito yung mga pinakuluan ng matagal ng mga meat, no? Pwedeng vegetable, pwedeng fish, pwedeng seafoods. Okay? Pero madalas, no, ang mga stocks na ginagamit natin like beef or chicken, 'di ba? So papakuluan mo ng matagal 'yon para magkaroon ka ng stocks. Okay? So, mag-a-add ka ng flavor diyan, pagkatapos mag-a-add ka pa ng mga ingredients para makagkaroon ka ng soup. Next, pains de cuisine, French term for stocks meaning bases of cooking. Okay, so yan yung mga pinapakuluan. Okay, stock forms the base of soup and sauces. So, sa soups and sauces, ang pinaka-base po niya ay yung stocks o yung stock. Okay, so yun. Stocks are drawn out flavor by simmering water, bones, and flavor builders together for hours. Halimbawa, yung karne mo, no? Lalo na yung mga buto-buto. Papakuluan mo yan, bibigyan mo ng asin, ng MSG, paminta, no? Tapos, yung pinagkuluan niya, yun ang tinatawag na stocks. Okay, 'di ba sa ramen meron sila binubuhos na stocks, yun. Gelatin is also drawn from the bones, adding body to the liquid. So, sa tagal ng pagkulo mo doon sa meat mo, magkakaroon na yan na parang gelatin, yung litid, no? Hindi ganyan na gelatin, no? Yung sweet, hindi yan. Okay? Yung gelatin, yung litid yun. Like yung mga nakukuha natin sa mga karne kapag sobrang kulo nila, di ba? Parang malagkit na yung soup, yun. Yun yung sinasabing gelatin. Best example nito, yung Adidas o yung paa ng manok, di ba? Sa paa ng manok, parang may gelatin siya. Pag pinakuluan mo yun, sobrang kulong-kulo siya, mapupunta na yun doon sa pinaka-liquid mo. Tapos, kapag hinigop mo yon ng mainit-init, hindi mo mapapansin na gelatin form siya. Pero kapag lumamig yon, para siyang mantikang matulog. So, ganun yon. Yun yung binabanggit dyan. Stock flavor builders, mirepoix, a combination of raw cut vegetables such as onion, carrots, celery, and sometimes leek. Basic mirepoix ratio, 50% onion, 25% carrots, 25% celery, magkakaroon ka na po ng mirepoix. So, sikat po sa ibang bansa yan, no? Na ang stock flavors nila o stock flavor builders nila ay mirepoix. Katulad nga niyan, maglalagay sila ng onion, ng carrots, ng celery. Okay, so mirepoix ang tawag diyan. Tapos maglalagay na sila ng kung ano yung choices nila doon sa meat. Next, light mirepoix naman, yung 60% onion or leek and 40% celery. So wala silang, ang tawag dito, wala silang carrots dyan. Light mirepoix yun. Dark mirepoix naman, nilalagyan na nila ng tomatoes. Tomatoes are sometimes added to mirepoix to provide more colorful and flavor. So yun yung maghahalo doon sa pinakasabaw, yun yung stocks. Okay? So, sabaw po, yun yung stocks. Okay? Pero yung soup mismo, buo na yun. So, meron ka ng noodles doon, meron ka ng yun yung soup. Okay?
Stock flavor builders naman, bouquet garni. Ayan, so a garnish bouquet, another combination of herbs and vegetables, refers to sprigs of herbs. Example, parsley, thyme, and bay leaf tied together with a string which is then tied to handle of the stock pot. Yung iba, ginagawa nila dyan, yan, yung mga herbs, yung mga pang-garnish nila, tinatali nila yon. Tapos kasama nila yung papakuluin doon sa pinaka liquid mo para ma-enhance yung flavor ng stocks mo. So ang tawag dun sa method na yon, bouquet garni. So yan yon. So itatali mo yung mga herbs mo. Kasi pagdating mo doon sa magsaserve ka na ng soup, hindi mo naman isa-serve ng buo yan. Okay, so pampabuild lang yan ng flavors. Okay, pampa-enhance ng flavors po yan. So ang tawag dun sa method na yon, bouquet garni. Sachet, um, de species o de epices, bag of spices yan, no? Sachet, French word for small bags, is any mixture of herbs and spices tied in a square of cheesecloth. So alam niyo yung mga cheesecloth, yan yon. Tapos maglalagay sila dyan ng paminta, bawang, herbs, bay leaf at kung ano pa. Na tapos ibubuhol nila yon para yung katas niyan o yung flavor niyan maiwan dun sa pinaka-liquid, dun sa pinaka-stock mo. Pero hindi mo naman isa-serve yan doon sa kapag magsaserve ka na ng soup. Okay? So, ang kukunin mo lang dyan yung katas niya o yung flavor niya, kaya ginagawa mo yan. Ang tawag dun sa method po na yun ay sachet de spices. Okay? Bag of spices po ang tawag dyan. Next, stock flavor builders pa rin tayo, no? Onion pick, no? The flavor builders are onion, bay leaf, and clove. Okay? The technique is to attach the bay leaf, no, to the onion by using the clove as a nail. So meron kang clove, parang nail kasi yun eh. Tapos ipapako mo siya doon sa onion kasama yung bay leaf. Okay? So, papakuluan din yan at hindi naman din yan kasamang sinaserve sa soup. So, pampa-enhance lang din ng flavor. So, iba-ibang technique po yan. So, ito mga dinidiscuss ko, technique po yan para sa stock flavor builders. Okay? Next. Dito naman tayo sa types of stocks. Light stocks, pale in color, and mildly flavored, made from bones of chicken, fish, or veal. So, yan yung mga light stocks. Halimbawa, magluluto ka ng tinola, 'di ba? So, pinapakuluan 'yan, 'di ba? Kapag ginisa mo na yung yung um tawag dito, yung chicken ng bawang, sibuyas, no? Tapos ginisa mo siya, tapos papakuluan mo siya. Yung pinakasabaw niya, yun yung tinatawag natin na light stocks. Okay? Mild lang yung flavor niya. Okay. Nilaga, 'di ba? Mild lang din yung flavor niya. Yung pinakasabaw ng ng nilaga, light stocks 'yon. Chicken stocks made from chicken bones, mirepoix, herbs, and spices, pale yellow with rich flavor. So madalas yan po yung ginagamit natin. Pero yung iba, no, dahil nga tamad na silang magluto, no, dahil sa wala ng oras, kaya nagmamadali sila, ganyan, gumagamit sila ng ready-made na pampaflavor ng stocks, yun yung mga Knorr cubes. Okay, pero may mga preservatives yung mga yon. Yes, na they enhance your flavor, no? Pero hindi siya authentic yung lasa niya. No, kaya iwas-iwasan ang paggamit noon. Pero kung kung madalang lang naman kayong gumagamit noon, why not? Lalo na kung nagmamadali na, no? Kasi matagal talagang lutuin ito eh. Kasi it takes hours, no? Yung iba nga 4 hours, 6 hours pa niluluto ito eh. Pero meron naman tayong tinatawag na um, pressure cooker. Sa pressure cooker, no, kahit isang oras mo na pakuluan doon, pwede na siya. So malambot na at talagang lalabas na yung flavor nung chicken o kaya ng beef o kung ano man pinapakuluan mo doon, no, ng mas konting oras. Okay? Fish stocks. From fish bones, heads, and tails, delicate, pale, and quick to cook, use of white wine or lemon may enhance flavor. No? Sa fish stock naman, no, madalas ang nilalagay din nila dito, no, ay o dinadagdag din nila dito ay luya kasi pampawala ng lansa kasi malansa yung mga fish, 'di
'di ba? Pero yung iba, yan, katulad ng sinigang, okay? Ano pa ba? Bulang lang, 'di ba? Yan, yung pinakasabaw noon, ang tawag doon, stocks. Veal stocks naman made from veal bones, rich in gelatin and ideal for sauces. Katulad nga ng paa ng manok, 'di ba? Veal stocks 'yon. Ordinary stock naman made from mixed bones like chicken, veal or beef used as general purpose stocks. 'Di ba? Nakain na kayo ng ano ng tawag dito, mami, 'yon. Ordinary stocks ang gamit doon. So meron silang buto ng ano doon ng beef, tapos pinapakuluan nila 'yon, 'di ba? Laging mainit yung mami kasi continuous yung kanyang um, cooking. Kasi kapag tinigil mo 'yon, mag-aano yung mag-gelatinous yung ano niya, yung texture niya. So hindi siya parang I mean hindi siya magandang kainin o higupin. Okay? So mas maganda kapag ganon, continuous yung cooking niya. Slow slow cooking siya. Okay? Para lumabas pa rin yung flavor niya at hindi mamuo no yung bill. Dark stocks naman, made from beef bones and simmered for 4 to 6 hours to develop a deep reddish-brown color and strong flavor. So ito yun, no? Yung lumalabas na yung mantika niya, no? Yung lahat-lahat durug-durug na yung ano, yung laman, no? Dark stocks, yung mga ganon. 4 to 6 hours pinapakulo. 'Di ba? So, yun yung sinasabi ko. Na matagal talagang gumawa ng mga stocks, lalo na kung red meat yung gagamitin mo. Pero meron naman po tayong mga pressure cooker. Okay? Sa kitchen natin, may mga pressure cooker tayo doon. Then kung ayaw mo naman na gumamit ng ganyan dahil nga limited na yung time mo, meron din naman tayong mga ready-made katulad ng mga Nor cubes. Pero hindi ko po sinasuggest na gumamit kayo ng ganon. Kasi nga may mga preservatives yung mga ayon. Pero kung emergency or madalang na kayong gumamit, pwede naman. Okay. Brown stocks naman, bones and mirepoix are brown first for richer color and flavor. Okay? Ordinary brown stocks made from mixed bones and trimmings. So, yun, pwede kayong magpakulo, pero depende pa rin, no? Kung ano yung lulutuin ninyong soup. Okay? Huwag kayong gagawa ng stocks ng, halimbawa, chicken stocks ang gagamitin mo, tapos um, ang lulutuin nyo palang soup ay sinigang. 'Di ba? So, hindi siya pwede. So, kung ano yung stocks na ginawa mo, make sure na yung soup na gagawin mo ay may kinalaman talaga doon sa stocks na niready mo. Vegetable stocks, no? Made from vegetable, mirepoix is not usually used. Made from vegetable trimmings. Ayan, no, yung mga pinapakuluan. Sa sinigang, no? Madalas vegetable stocks din 'yun o kaya yung mga fish ginagamit nila. So, ayan, pwede din po tayong magkaroon ng mga stocks gamit ang mga vegetables. Glazes naman tayo, no? Simply stocks reduce to a thick gelatinous consistency used to produce small sauces, can be added to soups or stocks to improve and intensify flavor. So, yung mga glazes na yan, kapag binuhos mo yan, para siyang in kapangpangan marayupot. So, yun, yung mga glazes. So, napubuo po yung mga glazes kapag sobrang tagal mo na pinakuluan yung stocks. So, magiging glazed na siya. Okay? Pero may mga ready-made din na glazes. Okay? Soups naman tayo. So, ito yon. So, ang pinaka-base ng soups ay stocks. To create a soups, no, you have to have a stocks first. Okay? So, ito yung gagawin ninyo sa kitchen. So, gagawa po kayo ng soups. Name a soup that you know. Pwedeng, ayan, malamig yung panahon, no? Pwedeng sopas. Ayan, soup yan. Ramen. Ano pa ba? Um, chicken noodle soup. Okay, ano pa? Tinola, sinigang, bulanglang, di ba? Ano pa? Nilaga at marami pang iba, no? For sure, mas marami pa kayong alam na soups.
Okay, na pwede ninyong gawin sa kitchen. Soups, it is a liquid food based on stocks or broth, often with solid ingredients. Okay? So, yung stocks po, yung pinakasabaw, yun yun, or broth. Okay? Pero hindi pa po soups yun, or soup. Ang soup po ay meron siyang stocks at the same time meron din siyang solid ingredients. Ang stocks po ay walang solid ingredients. Yun yung pinakasabaw, yun yung pinaka-liquid. Pero kapag meron namang solid ingredients yan, like meron na siyang meat, meron na siyang mga sahog-sahog, ang tawag na po doon ay soups. Usually serve as an appetizer, no? Soup can also be a main dish or snacks and is popular in soup and sandwich meals. So pwede po yung appetizer, pwedeng main dish yan, pwedeng snacks, no? Katulad ng soup and sandwich meals. Okay, so yon. So sa magkikitchen kayo, pwede kayong gumawa ng appetizer na soups, pwedeng main dish na soup, pwede ring soup and sandwich. So kayong bahala kung ano yung gagawin ninyo doon. Classification of soups. Clear soups, thin but full of flavor. Ano ba yung mga clear soups? Like tinola, yung mga ganyan. Prepared from clear broth or stocks and do not contain thickening agent. So, hindi siya thick, hindi siya malapot. Okay? Suitable for people who prepared lighter or low-fat foods. Okay? Clear soups. Ano yung mga kabilang sa mga clear soups? Bouillon o bouillon. French word means broth. It is a simple, clear, and flavorful liquid made by simmering meats or vegetables, usually without solid ingredients. Okay? Consume rich flavor stocks that has been clarified to make it perfectly clear and transparent. Broth naman, usually served with garnishes or solid ingredients. So, yun yung mga clear soups natin. Ayan, katulad niyan. 'Di ba? Sineserban kayo ng ganyan. So, soups na po yung mga yan. Next, classification of soups. Thickened soups, also called potages or pottage. Opaque and are thickened either by adding a thickening agent or by pureeing ingredients. Texture may range from smooth and glossy to chunky and hearty. Okay, yan yung mga thickened soups natin. Like cream soups, thickened with raw rocks or other thickening agents combined with milk or cream. Purees, thickened by pureeing one or more or of their ingredients with or without milk or cream added. Katulad niyan. So, pwede din po kayong gumawa ng mga ganyan, no? If nakatikim na kayo sa ibang restaurant ng thickened soups, pwede din po ninyong gawin yan sa kitchen. Thickened soups, chowder, no? Hearty soups made from fish, shellfish, and vegetable with a large amount of solid ingredients served in the liquid. Vegetable soups contains diced or cubed vegetable and sometimes meat or cereals. Katulad po niyan. Okay. So, pwede rin yung, yung sopas dito. Okay, thickened soup din po yun. Specialty soups native to a particular country or region began as simple one-pot meals made with local ingredients. So, specialty soups. Ano ba yung mga specialty soups natin? Dito sa Pampanga, um, tawag dito, yung munggo o kaya yung ayun, soups din yun, no? Specialty soups dito yun sa Pampanga. At marami pang iba. So, kung pupunta ka ng iba't ibang lugar, may mga specialty soups yung mga yan, no? Na pwede ninyong kainin na tawag dito. Yung iba hindi nila kinakain kasi first time nila may encounter. Yung iba naman dahil nga adventurous sila, kinakain nila. So, ayun, pwede rin kayong mag-explore, no, ng mga specialty soups, no? Mag-search kayo sa internet, tapos yun yung gagawin niyo sa kitchen. Pwede din yun. Specialty soups like sinigang, famous in the Philippines, no? French onion soup, most popular French soup. Podrida, famous Spanish national soup. Wonton, soup made with chicken, shrimp, and
spinach from China, 'di ba? Ramen sa Japan. Ano pa ba? At marami pang ibang specialty soups, no? Ayan. So pwede ninyo pong gawin 'yan sa kitchen. Okay. Bouillabaisse, famous in France and known in New Orleans cuisine. Gumbos, soup native to Louisiana. Bisque, thick shellfish soup originated in Europe. So, meron din pong mga ganyan. Kaya lang yung iba dyan, mahal yung mga ingredients niya, no? So, pili lang kayo na yung kaya ninyong bilhin, no? Dahil students pa lang kayo, huwag kayo masyadong gumastos. Pero need, syempre, na masarap yung isa-serve ninyong soup kasi nakabase din po yan sa grade ninyo. Um, Minestrone, well-known Italian soup. Gazpacho, well-known Spanish soup that is served cold. So, yeah, para itong minestrone parang sopas natin. Kaya lang, ito, made siya sa, tawag ito, since Italian yan, mahilig sila sa mga tomato. So, tomato yung kanilang base dyan, o yung pinaka-stock nila. Yeah, ito, tapos gazpacho, para siyang drinks, no? Pero soup yan. Ayan, no? Pagkipicturan na lang yung classification of soup. Guidance for preparing soup. Select the right stock. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kapag gagawa ka ng ng chicken soup, kailangan chicken stock yung gagamitin. No, huwag kayo mag-imbento lalo na kung first time ninyong gagawin, no? Baka pala hindi siya mag-complement, no? Masasayang yung ingredients ninyo, yung oras ninyo, yung effort ninyo, lalo na pati yung grade ninyo. So make sure na kapag gagawa kayo ng soup, i-try nyo muna ito sa bahay ninyo kung masarap, kung iniimbento ninyo yan. No? Pero para safe, gawa na lang kayo ng soup na ang tawag dito, na alam ninyong masarap. No? Alam ninyong mag-work talaga siya at alam ninyong iluto. Always consider the color and taste of the stock. So flavor should not overpower its main ingredients. So may main ingredients ka. Ano yung pinaka main ingredients mo? Halimbawa, tinola. Ano yung main ingredients doon? Yung chicken. So yun. So dapat yung soup o yung pinaka um, stock mo, hindi siya nag-overpower doon sa mismo main dish niya o main ingredients niya. Okay? The kind of soup you make will determine the kind of stock you must create. Ano ba yung kind ng soup? Kanina pa yon, no? Paulit-ulit tayo dito na kung gagawa kayo ng halimbawa, mami, beef yun, so kailangan yung stock mo, beef stocks. Okay, kung gagawa kayo ng sinigang na bangus, o kailangan yung ano mo, yung stocks mo doon, it's either fish or vegetable. Okay? Kasi yun yung main ingredients noon, yung fish, yung bangus mismo. Tapos may mga ano siya, 'di ba? May mga vegetable. Select major ingredients to be used in soup that are fresh and high quality. No, pakitignan niyan, baka bilasa na yung isda mo, baka may amoy na yung chicken, baka may amag na yung ganito ganyan, baka sira na yung ano. Hindi, wag niyo sasabihin na, ay sir, lulutuin naman, mamamatay naman yung bakterya. Hindi. Okay, maglalasa at maglalasa din pa rin po yan kahit na ganong pakulo pa yung gawin mo dyan. At ang pinakamasama doon, kakalat doon sa buong soup. So, mag-iiba na yung lasa niya. Okay? A good vegetable soup can be made if all ingredients are fully cooked but not overcooked. Kung gagawa kayo ng vegetable soup, make sure na hindi overcook yung inyong mga vegetable. Hindi rin siya undercook. Okay? Kasi kapag undercook yan, no, taas malutong-lutong pa ang ano naman kainin nun, no? Consider guidelines for making consomme. The amount and size of ingredients depends on their purpose. So, gagawa kayo ng soup na masaserban ninyo lahat. I mean, kung 8 kayo sa grupo, plus 1, 9. So, 9 servings po yun. Use complementary flavors. Add ingredients based on cooking time. Okay? Kung mahilig kayo sa manghang, pwede ninyong lagyan ng manghang yan. Pero kung hindi, edi wag. Okay? And i-base ninyo yung pagluluto ninyo sa cooking time. So, meron lang kayong 1:15 to 4:30. Ilang oras yun? Tatlo, no?
mga nasa 3 oras. So, matatapos ba sa 2 oras na lang, no? O kaya 1 oras kasi kasama pa dun yung explanation pati yung paglilinis ninyo. Sa 1 oras, kailangan makapagluto na kayo ng soup ninyo. Thickening method naman tayo. Okay, for soups. Rocks versus Burmani. Okay. Rocks method made from equal parts of flour and fat cooked together. So, yan yung thickening soups po ninyo. Para mag-thicken yung soups ninyo, pwede kang gumamit ng ganyan. Yung iba, ginagamit nila, anong tawag doon? Yung all-purpose flour, tapos yung isa pang flour, wait lang, nakakalimutan ko. Ano kasi yun? Basta merong isa pang flour na ano eh. Wait lang, no? Wait lang, search ko. Medyo nakalimutan ko. Ayun. Na naalala ko na cornstarch. Okay, so cornstarch ginagamit 'yan para matikin yung ano mo, yung liquid mo. Usually ginagamit din dito sa rocks method yung wheat flour. Okay, so mas malapot kasi 'yon. Okay, para kapag halimbawa malabnaw yung ano mo, yung soup mo, lalagyan mo ng ganon. Okay, para magtiken, no, yung pinaka soup. Kung yun talaga yung texture na ina-achieve mo. Huwag ka maglalagay ng cornstarch or ng wheat flour o ng all-purpose flour kung hindi naman yun yung texture na dapat. Okay? Biermanni method, an uncooked paste of softened butter and flour whisked into a finished sauce or soup at the end of the cooking process. So, yan yun. So ito, medyo liquid yung rocks. Ito naman, ang cook mixture siya. No? So, pwede mo halimbawa, kapag luto na yung ano mo, yung soup mo, may naka-ready kang pure money method para kung yung customer mo gusto niya ng mas tiken yung soup niya, lalagyan niya ng ganyan. Pero kung ayaw niya, hindi niya ilalagay yan. Pero dun sa rocks, nakahalo na siya mismo. So, marireceive ng customer mo na tiken talaga siya or thick yung soup niya. Okay? So, ganyan yung dalawang yan. So, sa rocks, walang magagawa yung customer mo, tick yung soup niya. Sa pure money method naman, meron siyang option. Pwede niyang gawing tick, pwede niyang i-stay na hindi tick yung soup. Depende sa, ano niya, dun sa gusto niya. Sauces na tayo. Okay. Yan, katulad ng ketchup, ano pa ba, salsa, mayonnaise, ano pa, ranch, at, soy sauce, at marami pang iba. Okay? So, meron tayong five mother sauce dito, no? Yan, yung tomato sauce, white sauce, yung bechamel, no? Brown sauce naman, espagnole, Hollandaise, tapos yung Veloute, no? So, ayan, yan yung mga sauces. Okay? At marami pang iba. Meron tayong tinatawag na ranch, gravy, sauces yung mga yon na nilalagay natin sa mismong soup natin, no? Pampa-enhance ng flavor, pati ng color.
Stocks, soups, and sauces are the foundational liquid of many culinary preparation, differing primarily in their thickness, cooking time, and intended use. Stocks are flavor-neutral bases. Soups are stand-alone meals, and sauces are concentrated flavor enhancement. Okay? So, yun yung tatandaan ninyo. Things to bring per group. Ingredients for making stocks, soups, and sauces. Choose your prepared main ingredients. You must make a stock suitable for making your soup and sauce. Tapos, ayan, alam na ninyo yan. Then, ayan, dalhin din yan, no? Yung mga hand towel ninyo, kailangan dalawa yan. Then, assign din ninyo yung mga following roles. Then, magkikitchen tayo kapag may pasok na this week. Okay? Thank you and goodbye.